magandang umaga. At eto nga yung pinakahihintay ng lahat. May babae na namang sasampa sa barko. Siguradong matutuwa na naman ang mga kasama ko. Charot lang. So, nandito nga pala kami ngayon sa US and currently naka-angkorahe kami dito sa Mississippi River. And ito nga si ate, isa siyang businesswoman and ngayon kasama niya yung family niya. Wala naman kaming ginagawa ngayon habang naghihintay kami sa bunkering. Binasampa namin siya dito sa barko kasi marami siyang binebenta. As in, parang kompleto yata itong dala niya. And yung mga kasama ko, hindi naman din sila nakakalabas lahat. So, pwede dito sila bumili kay ate. Alam niyo, sobrang laking tulong para sa amin yung mga ganitong may businessman, businesswoman na umakit sa barko. Lalo na nung pandemic kasi hindi talaga kami makalabas, bawal kaming lumabas and sobrang limited lang yung mga nakakain namin, sobrang limited lang din yung provision namin. Si Ate Daisy, yung businesswoman ngayon na nandito, ay nakilala ko siya noong 2020 and talagang sa kanya kami bumibili noon ng chocolates, nung Christmas sa kanya rin kami bumili ng mga paraffle namin and then ng mga gifts namin ng Christmas, mga damit. Minsan nag-order din kami sa kanya ng provision at kung ano-ano pa. Eto nga pala kasama ni Ate Daisy yung anak niya. Hi, I'm Jamie. We run a business called Kindy Merchandise Supply. We usually sell a lot of stuff. Food, junk food, wine, chocolate, clothes, electronics. Yeah. So if you wanna like, if you're a seaman and if you wanna buy stuff in the ship, then you can call my mom, Shobi Booze. Yeah. Hindi ako marunong mag-Tagalog. Joke lang! Pero kung gusto nyo bili ng mga business, mga chocolate, mga t-shirt, ganyan. Sari-sari lang to. Please call. Our online shop. Yeah, just call. Mga seaman dira. Kung dili bitaw mo magpalit dire, bantay mo ko sa ako ha. Bantay mo sa ako. Uy, kabaldita ano eh. Dili, mga buutan me. And eto na nga, nagsimula na kaming halukayin yung tinda nila Ate Daisy. Grabe, ang daming pagpipilian. Pati nga si Kapitan bumaba na rin dahil syempre sino ba naman ang mapera dito kundi si Kapitan lang. Charot. Hindi nagkamali si Ate Daisy pumili ng barkong sasampahan niya kasi yung mga kaibigan ko siguradong maraming mabibili to. Alam nyo ba, sobrang tuwa ko simula nung sumampa ako ng barko. Kasi dati noong engine cadet pa lang ako, ang sahod ko pa noon parang mga nasa $500. So kung i-convert natin yun into peso, noong time na yun ay parang aabot lang siya ng mga 20 to 25,000 pesos. And every time na makikita ko yung mga kasama ko sa barko yung sahod nila, so tinatanong ko sila kung saan ba dinadala yung mga sahod nila kasi sobrang lalaki. One time tinanong ko yung isang engineer ko, sabi ko sa kanya kung saan ba niya, paano niya inuubos yung pera niya, yung sahod niya kasi ang laki-laki talaga. Ang sagot sa akin ng engineer is kapag dumating yung time na ikaw na yung malaking sahod, doon mo ma-realize na kung saan nga ba talaga napupunta yung mga sinasahod nila. And ngayon parang na-realize ko na kasi nandun na rin ako sa posisyon at nauubos yung pera nila sa mga ganito. Charot. Alam nyo, ang kagandahan sa mga bagong henerasyon ng mga seaman ngayon ay sobrang disiplinado na sila and nakikita ko na hindi na sila basta-basta gumagastos, hindi na nila basta-basta kumbaga binibitawan yung perang pinaghihirapan nila dito sa ibang bansa. Siyempre napansin ko din na ngayong meron na kaming internet sa barko. Yung mga kasama ko hindi na sila madalas lumalabas, kumbaga kontento na sila na nakakausap nila yung family nila through internet, ganyan. And ayun nga, never pa talaga ako naka-encounter na may sumampang babae sa barko. Di ko alam, meron akong mga napapanood although hindi ako sigurado, baka mamaya hindi pa rin ako nabiyahe sa mga bansa talagang may sumasampang babae, pero sa tingin ko hindi na talaga siya talamak ngayon and ang mga kasama ko sa barko hindi na rin talaga sila lumalabas for the reason na mabababae sila or kukuha sila ng babae kasi alam ko sa sarili nila na pwedeng maapektuhan yung pamilya nila kapag ginawa nila yung mga ganong bagay. At eto nga, hindi ko na napigilan yung sarili kong bumili ng speaker para naman meron akong pang sound sa kabina dahil medyo malaki yung kwarto ko at naboboringan ako talaga pag wala akong marinig kung hindi ingay ng mga makina. So thankful kami kila Ate Daisy dahil sumampas sila sa barko namin at marami kami nabili sa kanila. Naubos nila yung pera namin. Charot. Alam nyo, ang dami ko nagastos, mga nasa $600 yata yung nagastos ko. Parang nagsisisi yata ako.